Okay, magandang umaga sa inyong lahat. Dito naman sa video presentation na ito, o sa ating video lesson ay pag-uusapan natin itong tinatawag nating production possibility frontier. Okay, production possibility frontier. O yung iba, tinatawag itong production possibility curve. Naibigay ko na sa inyo yung simpleng ideya nito, pero this time we will go deeper. Okay, pag-uusapan natin ng mas malalim kung ano ba itong production possibility frontier or curve, paano gumagawa nito, ano yung mga ibig sabihin, okay, ano yung mga nitty-gritty ng PPF or PPC. So let's start first. Tatandaan natin na ang pinaka-main problem ng economics, again, is scarcity or kakapusan. So sa naunang video ay pinag-usapan na natin ang mga bagay na ito. And dahil merong kakapusan, kinakailangang mag-allocate, okay, ay gamitin ng tao ang kanyang land or resources, ang kanyang labor, okay, ang kanyang capital ng maayos kung gusto niya makapag-produce ng goods and services na tatanggapin ng mga tao, ng goods and services na tatangkilikin ng mga tao. Kasi pag tinangkilik ito ng mga tao, of course, possibility nito ay mayroon silang kikitain. So, una muna ay paano nga ba gumawa ng production possibility frontier or production possibility curve. So, ang una ay dapat ay meron tayong sinasabi natin na isang let's say, of course, dapat may company or kumpanya. Okay? At tawagin natin itong company A and company B. At itong dalawang company na ito ay sabihin natin pagmamay-ari lahat ni Victor Samaniego. Si company A ay ang kanyang product ay mga tinapay or bread. Samantalang si company B naman, ang kanyang product ay sabihin nating mga sapatos. So ito ang unang dapat nating daan. Sa production possibility frontier, may dalawang produkto tayo na pwede nating gawin. Bread or shoes, bigas or asukal, kotse o electric cars or gasoline-powered cars. So may pinagkukumpara tayo dito. And dahil kapos nga tayo, okay, may kakapusan sa land, labor, and capital, kinakailangan gumawa ng desisyon ng may-ari ng company A and company B kung ano ang kanyang pagtutuunan ng pansin. So notice, gagawa siya ng decision and therefore, meron siya ditong tinatawag na trade-off at meron din siyang tinatawag ditong opportunity cost. So, babalik yan diyan. Ngayon, gusto ni Victor, yung may-ari ng company A and company B, na ma-maximize yung kanyang land, labor, and capital. Now, paano gagamitin ni Victor itong production possibility frontier para masiguro na ma-maximize niya o nagagamit niya ng lubusan yung kanyang mga resources. At ang ginagamit dito ay ang production possibility frontier. Isa siyang sistema. Okay? Isa siyang model. That makes, again, economics as a science. So, let's say, for example, meron akong mga possibilities. Combination. Okay? Meron akong combination. Then, sabihin natin na dito sa taas ay ang mga bread. First, we have Grammarly. Then, meron tayo ditong mga shoes. So, sa combination A, okay,
pwede akong gumawa ng 50 bread at 0 shoes. Okay? Sa combination B naman, sabihin natin ay 40 bread tapos 10 shoes. Sa combination C, 30 bread, 20 shoes. D, yan D, 20 bread, tapos 30 shoes. Then E, 10 bread and 40 shoes. Sa combination F, 0 bread, 50 shoes. So, meron na ako ngayong mga combination na pagpipilian sa paggamit ko ng aking land, labor, and capital. Okay? So, yan yung aking production possibility frontier. Now, itong nakikita nyo dito sa graph, pwede nyo siyang gawing, dito sa table, pwede nyo siyang gawing isang graph. Okay? Let's try to make a graph. Okay? So, yan. So, 0. Yan, dito yung 0. Then, sabihin natin sa bread, 10, 20, 30, 40, and 50. Okay. Then, dito rin sa shoes ay 10. O, hindi na nagana. 10, 20, 30, 40, 50. Okay. Now, pwede na natin ngayong i-plot itong mga different combinations natin. So, let's say for example, combination A, saglit na nga, I will try to change the color of my, I think hindi posible. Okay, so let's say for instance na lang itong combination A, so we will plot it here. Okay, dito siya. 50 shoes. Okay, lagyan natin dito na shoes. Dito ay bread, I mean, ulitin natin. Dito ay bread. Wait. Dito ay bread. Dito ay shoes. Okay. So, 50 bread, 0 shoes. Sabihin, pag gumawa ka ng 50 tinapay, hindi ka makakagawa ng kahit anong sapatos. Now, pag binaba mo na yung shoes mo sa 40, makaka-10 ka ng tinapay. Okay? 10 possible, o makakagawa ka na ng not possible, but 10 bread. Okay? Then, pag binaba mo pa ulit, okay, 40 pala, sorry. Dito, 40. Then, pag ginawa mo ng 30, yung bread mo, makaka-20 shoes ka. Pag ginawa mong 20 yung shoes mo, makaka-30 bread ka. Pag ginawa mong 10 yung iyong makaka-40. At pag ginawa mo naman 0 yung iyong bread, then you will be able to make 50 shoes. So, lalagyan mo siya ng ngayon, i-connect mo siya. Okay? Mukha lang siyang curve, pero kung maayos lang yung pagkakaano ko, it looks more like what you call this, a line. Now, nasan dyan yung trade-off and opportunity cost? So, okay, pala, ilagay ko muna dito yung A, B, C, D, E, F. Okay? Saan dyan yung trade-off? Yung trade-off, may pinipili ka. Either gagawa ka ng 50 bread or 0 shoes. 40 bread or 10 shoes. 30 bread or 20 shoes. 20 bread or 30 shoes. So, meron dyan trade-off. Kita dyan yung trade-off. Kita rin dyan yung opportunity cost. Opportunity cost ay ang halaga ng kasunod na pinakamabuting pagpinili mo. And trade-off, ito naman yung pinagpalit mo para makuha mo yung pinaka-gusto mo. So, dito, nakikita nyo na ito ngayon, you have your graph, at ito na ngayon ang tinatawag nating production possibility frontier. Ibig sabihin, magagamit mo na siya sa pagde-decide kung anong combination ba yung gagawin mo in order for you to maximize your land, your labor, and your capital.
Now, paano ba natin mamamaximize to? Itong mga nasa A, B, C, D, E, F, yan yung pinaka-frontier. Okay? Yan yung sabihin nating maximum, okay, na ma-maximize mo din yung iyong mga resources. Okay? So, pag gumawa ka ng 40 bread, 10 shoes lang yung magagawa mo. You are able to maximize your resources. Okay? Pag 30 bread, edi 20 shoes lang. Pag 20 bread, so makagawa ka naman ngayon ng 30 shoes. Okay? So, ganyan ang paggawa ng production possibility frontier. Now, sa susunod na video lesson, pag-uusapan naman natin, ano ba ang matututunan natin sa production possibility frontier? Okay? Kaya na sinabi ko sa inyo, ito ay sistemang ginagamit or model na ginagamit sa economics. At dahil ito ginagamit na modelo, meron ito mga bagay na ipinakikita sa atin. Tulad halimbawa ng trade-off, tulad halimbawa ng opportunity cost.